Get down to business, Bato. Stop grandstanding. Just get down to the investigation. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nagaling? My God. A senator has that watch. Oh my gosh. How did Bato ever become a senator? Tignan mo yung line of questioning niya. Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo. People, vote wisely. Don't vote Bato. My gosh. Dapat sa'yo, game show. Tumatalpak kasi si Bato na to Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko, may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon. The truth will come out ba to soon? Naging palapit na ng palapit ang hustisya para sa mga nawawalang sabungero. Lalong ayaw bumitaw ng kanilang pamilya sa kanilang alas. Hiling nila, siguraduhing ligtas ang mga testigo. Lalo ngayong muli na namang umuusad ang kaso na binaliwala lamang umano noon ng dating administrasyon dahil sa pagkakasangkot ng ilang malalaking tao na ang ilan ay nasa pwesto pa umano ng gobyerno at malapit rin umano sa dating administrasyon. Kinalampag din ngayon ang puganting si Atong Ang na ngayon itinuturing na ng DILG bilang armed and dangerous na may patong na ring 10 milyong piso sa makakapagturo sa kanyang kinaroroonan. Tila inisa-isa ng tinutugis ngayon ang ilang makapangyarihang tao na ang ilan ay nasa puwesto pa umano ng gobyerno na isiniwalang bahala lamang umano noon ng dating administrasyon. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Binulgar ngayon ni Boying mga kababayan sa isang programa sa DCRH na kaya pala hindi makulong-kulong at maari-aresto itong si Atong dahil nabigyan ng rilong patik si Bato. Patay kang bata ka. Buti na lang talaga mga kababayan, nagkaroon tayo ng isang ombudsman na si Boying Rimulya at hindi DDS. Naku po. Di ba? Oo, Ma'am Tina Reyes and kay Ma'am Mercedes Angeles. Ayun, may glove shoutout po. Kaya pala, mga kababayan, at kay Extermitech Philippines, may glove shoutout Ma'am Helen Tesorero, hello po. Kaya pala mga kababayan, buti na lang no, na nagkakaroon tayo ng isang Boying Rimulya at naging ombudsman. Kasi bakit? Ayan, sabi ni Ma'am, hala, totoo pala dati vlog mo Sir Ken. Diba, Ma'am Jana Calunya, naalala mo? Na kaya nga, nung panahon na yun, na nag-react si Gretchen Barreto, na sabi ni Gretchen, paano kaya nagkaroon ng relo si Bato na ganyan kamahal? Kaya yun ang sabi ni Gretchen. Kasi nilaglag na ni Bato si Atong nung pagdating nung iniimbestigahan na itong mga missing sabungero, kinampihan na ni Boying ng DOJ. Hindi pa si Boying nun, mga kababayan, hindi pa si Boying nun ombudsman. Nasa DOJ pa lang. So ngayon, kaya pala, matagal at hindi maaari-aresto at ang tagal na nitong kaso. 44 months daw ito, mga kababayan. 44 months na itong pinoprocess ni Boying nung nasa DOJ pa siya at hindi daw ito umusad-usad kasi nilaro-laro daw ito sa Senado. Kasi bakit? Malaki kasi ang bigay kay Bato. Eto na, mga kababayan. Ipapanood ko sa inyo na mismo si Boying nagsalita. Ito, pakinggan ninyo. Ito, mga kababayan. 43 months. Mm. Itong 43 months. New trabaho. 43 months yan. Hindi naman. Wala nang nandun ka pa sa DOJ, no? Sa DOJ Wala, tinitira mo na yan, di ba? Pag upo ko sa BBM administration, that's the first day, sinimulan natin yan, ang hirap kaya ng pinagdaanan namin. At ito, Ombudsman, hindi dahil sa kasama ka namin dito, Yung kasong yan, walang halos gustong gumalaw. Walang Kasi natatakot at andap. Hindi lang yun. At saka ginawa nilang laro-laro sa Senate. Hindi lang yun. Yung Diba? Narinig nyo? Kaya walang gustong gumalaw sa kaso ni Atong Ang, mga kababayan.
Kasi nilaro-laro lang daw nila ito sa Senado. Kasi malaki nga bigay. Di ba? Mismo na galing kay Atong yan. Ha? Nilaro-laro lang daw nila bato. Kung naalala ninyo mga kababayan, baka bumalik na naman tayo sa mga nakaraan na mga koneksyon. Ito sasabihin na naman ito ng mga DDS, fake news tayo. Si Boyeng na mismo nagsabi, kaya hindi makulong-kulong itong si Atong, hindi makasukasuhan kasi malaki ang kapit sa Senado at mga politisyan. Una, mga kababayan, inamin po ni Digong na bata niya si Atong. May video tayo niyan. Hindi nyo maitanggi yan. Gusto nyong makita? Eto na. Ma'am Mary Pagulayan, big love shoutout po. Ito mga kababayan, ito. Digong, bata, si Atong, ang. Ito pakinggan ninyo. Pinirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na humingi siya ng tulong sa gambling consultant na si Charlie. Lumitaw ang videong ito kung saan kasama ni Atong. Simpleng saklaan ay Huwag Nagbuelta naman si Patido. Atong ang para linisin ang hanay ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito si Atong, I was hearing. Tinawag ko yan siya. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 ng gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCUSO. Hintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong Ang. Sinabi ni Pangulong Duterte bago siya umalis patungong India kahapon. Kasabay Diba? Hawak ni Digong lahat ang gambling sa Davao. Alam ni Digong at bata niya si Atong. Kaya inutusan niya si Atong pumunta sa PCSO para itigil daw ang gambling. Totoo nga bang natigil? Ngayon mga kababayan, meron ako ipakita ulit sa inyo. Kaya hindi nga maaari-aresto itong si Atong. Kasi bakit? Ito na. Si Digong mismo, sa bunganga ni Digong mismo nang galing. Digong. Isabong. Ito na. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. Ano, in a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Kaning isabong gives government 642 million ang buwan. In 1 year, it gives the government billions. It's not the fault of the management of kanang nagsabog na. It's the fault of evil men. Sayang wala tayong pera. We're short of money. Tapos ipakulong nyo si Atong? Talagang hindi makukulong si Atong. Bakit? It give us 644.42 a month. Kaya hindi makulong-kulong. Kaya nasabi ni Boyeng, nilaro-laro nila yan. Kaya 44 months yan si Atong kinasuhan, hindi uusad-usad. Kasi ang daming koneksyon. Lalo na daw kay Bato, sabi ni Boyeng. Parinig ko sa inyo ulit sabi ni Boyeng Imagine, itong warrant of arrest kay Atong Ang, 43 months. Yung tinrabaho. Trabaho. 43 months Ito, yan. hindi naman. Wala nang nandun ka pa sa DOJ, no? Sa DOJ, Tinitira mo na yan, di ba? Pag upo ko sa BBM administration, that's the first day, sinimulan natin yan, ang hirap kaya ng pinagdaanan At namin. ito, Ombudsman, hindi dahil sa kasama ka namin dito, Yung kasong yan, walang halos gustong gumalaw. Wala Kasi natatakot at andap. Hindi lang yun. At saka ginawa nilang laro-laro lang sa Senate. Hindi lang yun. Yung Diba? kaso na yan, Ginawa-gawang laro sa Senado, lalo na kay Bato. Bakit? Kasi mga kababayan, pakinggan ninyo ang sabi ni Gretchen Barreto. Gretchen. Bato de la Rosa. Ito
Tinanggi ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang paratang ng artistang si Gretchen Barreto na grandstanding lang ang kanyang ginagawang pag-imbestiga sa mga nawawalang sabungero. Itinanggi rin ng senador ang paratang ni Barreto na nagsusugal o naglalaro siya ng sabong. Si Margot Gonzales magbabalita. Grandstanding lang, pakitang gilas lang. Para kay Senator Bato de la Rosa, character assassination ang ginagawa ni Gretchen Barreto. Get down to business, Bato. Stop grandstanding. Just get down to the investigation. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nanggaling yan? My God! Tinanggi ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang paratang ng artistang si Gretchen Barreto na grandstanding lang ang kanyang ginagawang pag-imbestiga sa mga nawawalang sabungero. Itinanggi rin ng senador ang paratang ni Barreto na nagsusugal o naglalaro siya ng sabong. Si Margot Gonzales magbabalita. Para kay Senator Bato de Rosa, Balita, Senador Bato. Ako, eto na nga. Balita, ako, eto na nga. Si Senator Bato at si Gretchen mukhang nagpapatot sa lahat. Talagang di ayaw tantanan talaga. Ang Gretchen talagang habang Tungkol ito sa talpakan. Diba? Sa talpakan na sinabi ni Gretchen na sumakaya ka nga din, di ba? Nagsusugal ka rin, nagtatalpak ka din na dinidinay naman ni Bato. Huwag ka naman magbato-bato dyan para naman kapitbahay mo na hinihingan mo ng ulam si Senador Bato. Si Senator Bato, nanay. Grabe. Paano nga yan? At hindi pala Rolex yung nakita natin na ni Gretchen. Paano kaya siya nagkaroon ng Rolex? Di ba sabi niya, Pikon, ang ating senador, pumatol. Kumain ng patola nung umagang yun. Tinanghalian, patola pa rin. Ano sinabi? Nung kinahapunan, patola pa rin ang Diba? Kaya sabi ni Gretchen, kunwari ka lang, imbestiga, bumaliktad ka ngayon kasi nga si Boying na ang kursunadang mag-imbestiga kay ano. Ngayon, si Bato bumaliktad at kinalaban na si Atong. Kaya sabi ni Gretchen, tumaya ka rin. Baka nakalimutan mo saan mo galing yung relo mo. Paano ka naka-afford ng mahal na ganyang relo? Saan yan galing? Yan yun mga kababayan. Kaya eto, nagkukunik-kunik na. Nagbubulgara na. Saan nga ba galing ni Bato ang relo niya? Kung walang nagbigay. Imposible naman magkano ang sinasahod mo, nanalo ka sa isabong, milyon-milyon. Do you think ang isabong, pag tumaya ka, milyon ang pananalunan mo, i-remit yun ng isabong? Loso! Tigil-tigilan nyo nga ako. Sinong tanga na magtataya ng halagang milyon tapos manalo ka ng 10 milyon sa isabong? Sige nga. Sinong nabalitaan ninyo na nanalo ng 50 milyon sa isabong? Walang tanga natataya ng 2 milyon, 3 milyon sa isabong. Kung tumaya ka man ng ganyan kamahal, pumunta ka doon sa mismong sugalan. Mismong casino. Pumunta ka ng Okada, pumunta ka ng Soler. Doon kahit milyon-milyon. Pero yung sa cellphone, putang ina, hindi ka maglabas ng ganyang kalaki milyon. Ang tanong, saan mo galing yung relo mo? Saan mo galing yung relo mo? Yan ang tanong ngayon. Kaya sabi ni Boying, kaya hindi ito makulong-kulong si Atong, hindi makasukasuhan. Buti na nga lang mga kababayan, nagkaroon tayo ng ombudsman na si Boying. Kasi kung sila pa rin ngayon, mga kapartido ni Digong ang may hawak sa gobyerno, sa batas, at sa korte, nga. Kaya sila kinakabahan ngayon dito sa impeachment ni Sara. Mga kababayan. Kaya sila kinakabahan sa impeachment ni Sara kasi bakit? Wala na silang kapit. Si Boying na, hawak na ni BBM ang DOJ at ombudsman. Hindi na nila tanim yung mga tao dyan. Maliban na lang sa Supreme Court. Baka, alam nyo na, wala akong sinabi. Diba? Diba nabanggit na ni Gretchen yan relo ni Bato dun sa hearing? Kaya nga, diba, JL Diming? Kaya sabi ni Gretchen,
Nag-grandstanding ka lang ng investigasyon yan, kunwari ka lang ganyan, kakalabanin mo na si Atong ngayon. Saan mo galing yung relo mo? Paano ka nagkaroon ng ganyang relo? Tumaya ka nga din. Nako. Sa madaling salita, binigyan ka rin. Di ba? Oh, ayan na ha, si Buying na nagsabi. Kaya hindi mare-aresto si Atong dahil protektado ni Bato. Diba? Eto na. Tapos sinabi pa ni Digong, kaya hindi ko tinigil yung isabong kasi kailangan ng gobyerno ng pera. Saan napunta yung 600 million a month? I-times mo sa 12, 600. Times 12, ilang billion yan? Saan napupunta yung billion-billion na yan? In 2 months, may 1.2 billion. Ha? So, mayroong 1.2. 2 times 6. Putang ina, kalaki-laki. Diba? Kulang-kulang 8 billion. Isang taon. Diba? Kulang-kulang 8 billion yung binibigay ni Atong isang taon sa gobyerno. Diba? Kaya yun, si Kopman ang himaya. Si Kopman ang nakinabang. Diba? Natatawa ko palagi pag ginaya mo si Digong. Diba? GL Diming. Ayan, may glove shout out. Swapang talaga si Digong. Tama, pambayad sa ICC. Ganyan pala kalakaran nila dyan sa Senado basta may suhol. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kay Boying galing yan ha. Baka sasabihin nyo naman, gumagawa-gawa ako ng kwento. Si Boying nagsabi. Nilaro-laro lang daw nila ang kaso ni Atong dyan sa Senado. Lalong-lalo na si Bato. Diba? Alam nyo na. Mga kababayan. Sunod. Mga kababayan. Ito patunay. Isa ito. Mga kababayan sa patunay na kapag sa side ng mga Duterte, wala talagang makukulong nung panahon ni Digong. Katulad nito ngayon, mga kababayan, kay Manny Pacquiao. Ano ba yung kay Manny Pacquiao, Ken? Eto. Mga kababayan, si Manny Pacquiao, sinabi ni Manny Pacquiao ngayon, mas believe ako kay Pangulong Bongbong Marcos kasi napakulong niya ang mga kriminal. Compare kay Digong noon. So, ang mga DDS mga kababayan, galit na galit. Galit na galit dito sa reaksyon ni Manny Pacquiao. Ito pakikita ko sa inyo. Ayon kay Manny Pacquiao, ito po. Dating Senador Manny Pacquiao. Ayan, dito sa post ni ito ito mga kababayan. Samar Western Vlogger. Ayan reaksyon na natin. Ito tatanungin ko lang kung totoo man ang mensahe ni Manny Pacquiao o hindi, at least makakapag-react tayo. Galing po ito kay Samar Western Vlogger. Ito po. Dating Senator Manny Pacquiao, sinabing mas believe daw siya kay Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay dating President Rodrigo Duterte. Sa ngayon daw maraming nagawa si PBBM na ipakulong daw ang lahat ng mga kriminal at nasampahan ng kaso ang mga kurap sa gobyerno. Na which is totoo naman talaga mga kababayan. Mas believe ako kay President Bongbong Marcos kaysa kay dating President Duterte. Sa ngayon kasi tahimik at naipakulong niya ang mga kriminal. Yan ang sabi ni Manny Pacquiao. Mga kababayan, which is totoo po. Bakit? Hindi po natin masisi si Manny Pacquiao kung magsabi ng ganito kasi nakikita naman po natin na may naipakulong na kurap. Kasi bakit? Kung tatanungin ninyo ngayon si Manny Pacquiao, meron bang kurap sa panahon ni Digong na nakulong? Magbigay kayo ng isa, sinong kurap? Sige. Mga DDS na magagalit dito sa comment ni Manny Pacquiao, magbigay kayo ng isa na may naipakulong na kurap si Digong nung panahon niya. Bago kayo mag-react na mali si Manny Pacquiao. Sir Bien, hello po. Ma'am Lisa, ayan, may galap shoutout. Santiago, and kay Ma'am Kenji, ayan. Tanong ko lang mga kababayan, sino pong kurap na naipakulong ni Digong? Kaya nga sabi ni Manny Pacquiao, believe siya kay PBBM na may kurap na naaresto, nakasuhan at napakulong. Sa panahon ni Digong wala. Kaya mga DDS, huwag kayong magalit
tignan ninyo. Reverse psychology na naman to ng mga DDS, sasabihin nila. Kaya naman nagaganyan si Pacquiao, balimbing kasi yan. Nasabihin nila yan, balimbing. Alam nyo, sa totoo lang, speaking of balimbing, normal yan. Favorite fruit yan ng mga politician. Pero kung ikaw tatanungin, bakit hindi ka babalimbing kung nakita mong tama yung gawa ng tao? Alangan man manatili ka sa isang katiwalian. Siyempre, lumipat ka doon sa kabutihan. Huwag kang manatili sa kasamaan, maimpyerno ka niyan. Ngayon mga kababayan, kung tutuusin, isa po si Manny Pacquiao sa patunay na talaga pong maraming kurap nung panahon ni Digong. Kaya nga hinahamon siya ni Digong noon, Manny, magsabi ka ng pangalan at ahensya sa gobyerno kung asyaan ang kurap. Kasi kung hindi ka magbigay, isabi ko sa taong bayan na ikumpanya kita na hindi ka iboto kay sinungaling ka. Di ba? Sabi yan ni Digong noon. Kasi sabi nga ni Manny Pacquiao, kurap ang administrasyon ni Duterte. Hinamon siya ni Digong noon. Ngayon mga kababayan, isa po sa pinaimbestigahan ni Manny Pacquiao nung panahon ni Digong, itong rock knitting na worth 9 billion sa Benguet na sangkot si Pulong together with Yap na dating AXIS. So ngayon mga kababayan, ito po yun. Ano ba yan, Kent, yung sinasabi mong 9 billion rock knitting? Ito po mga kababayan. Dito tayo mga kababayan. Pacquiao wants Senate prove 9 billion rock knitting in Benguet. Ayan. Panahon po ni Duterte yan mga kababayan. Gusto ni Manny Pacquiao na imbestigahan sa Senado yung 9 billion rock knitting sa Benguet. Nasangkot si Pulong at si Eric Yap. So ngayon mga kababayan, na baliwala lang. Napunta lang sa joke-joke ni Digong na sinungaling si Pacquiao, walang may pakitang tama. So samantalang ngayon mga kababayan, hindi ba totoo? Si mismong si PBBM naka-discovery 36 billion na. 36 billion na yung 9 billion noon. Kasi bakit? Hinahayaan at pinoprotektahan ni Digong. Yung 9 billion na kinanta ni Manny Pacquiao na rock knitting sa Benguet noon, ginawa ni Digong kinitoy-kitoy niyang putang ina siya. Kasi nakinabang pala siya. Pati anak niya. So ngayon, yung dating 9 billion, medyo maliit pa, naging 36 billion na ngayon. Putang ina nila. Kita nyo yan? Tapos sasabihin ni Digong, sinungaling si Pacquiao. Kayo mga DDS, paano nyo ipagtanggol to? Sabihin nyo, sinungaling si Manny Pacquiao. Mismo Pacquiao wants Senate prove on 9 billion rock knitting project in Benguet. Ito na, AXIS, ito. Seek a Senate investigation on 9 billion rock knitting project in Benguet, which is allegedly back at the province caretaker AXIS. Party list representative Eric Go Yap. Kita ninyo? Tapos pahamon-hamon pa si Digong. Ikaw Manny, sabihin mo kung saan at sino, anong ahensya yan. Kasi kung hindi mo mapatunayan, ikumpanya kita sa tao na wag kang iboto kay he is a liar. Sabi ni Digong yan, putang ina niya. Diba? Ang galing-galing mo magsalita, buti hindi mo nalunok yung dila mong hayop ka, potang ina mo. Kaya ngayon mga DDS, magpakatanga pa rin kayo. Dati 9 billion lang yan. Ngayon, magkano na? Ito, check natin. Ito mga kababayan, 36 ito, billion rock knitting. Kita naman natin yan Benguet. Ito na. Yung 9 billion noon. 36 billion peso rock netting scam in Benguet naman po ang pag-usapan natin. Kasi you previously challenged Mayor Benjamin Magalong to drop the names of those involved. And earlier may storya tayo and Magalong said, hindi pa siya nagbabanggit ng mga pangalan dahil hindi pa tapos yung investigation. Wala rin daw siyang pinoprotektahan at sabi pa nga niya sa'yo na
Well, this is in response to your challenge. Sabi niya, meron naman kaming honor code. A cadet does not cheat, steal, or lie. Siguro i-review na lang niya yun. Your thoughts, please. Applicable sa kanya yun. Kasi sinabi niya sa akin noong 2022 when we had the conversation, kung sino nasa likod ng rock netting scam. Bakit hindi niya masabi ngayon? And for somebody who's posturing as an anti-corruption crusader, wala pa nga siyang napafile na kaso Actually, si Trillanes, binulgar din ni Trillanes. Yan. Noong panahon daw ng 2022 election, nakausap daw ni Trillanes si Magalong at sabi daw ni Magalong, alam mo ba, kumpadre, si Eric Yap at si Pulong nasa likod ng 36 billion na yan. Napaghatian na nila yan. Kaya nagtaka si Trillanes, bakit ayaw niyang pangalanan si Pulong? Kung noong 2022 election, kinausap na pala niya si Trillanes niyan. Si Trillanes may sabi niyan. Ngayon lang, kakasabi, baka sabihin nyo naman, nag-imbento ako ng kwento. Lahat po na sasabihin natin dito, may ebidensya, may pruweba. Galing kay Trillanes yan. So ngayon, mga kababayan, asan yung sabi nila ngayon? Anong reaction ngayon ng mga DDS kay Manny Pacquiao? Mali ba si Manny Pacquiao na mas believe siya kay PBBM kaysa kay Digong? Sa panahon ni Digong, putang ina, puro ngal-ngal, kayabangan. Kapag kakalyado niya sangkot, ipapatay niya lahat ng witness para tapos ang issue. Ang style kasi ni Digong noon, mga kababayan, halimbawa, katulad nung magnetic lifter, si Jimmy Guban, tsaka yung isa pa, pinakulong niya. Na which is si Jimmy Guban, yun yung nakabisto na may droga sa magnetic lifter. Pero ang ginawa ni Digong, pinakulong niya yung nakabisto, pinatay niya yung iba, nirakrakan niya ng Armalite, yung NBI agent, gumagapang-gapang sa lupa, pinatay ni Digong. According yan sa investigasyon sa Quadcom. Kung sino pa yung nakabisto, siya pa yung nakulong. Kita niyo yan? Ganyan si Digong. Kung sinong nakabisto, either ipatayin ka, ikulong ka. Pero ngayon, kung isuma total at himay-himayin ninyo, nagkadugtong-dugtong na. Kaya putang ina mo, Rodrigo, makulong ka dyan, putang ina mo. Demonyo ka sa lahat ng demonyo. Putang ina ka. Kaya mabubulok ka dyan, putang ina mo. Mabuhay ka hanggat gusto mong putang ina ka. Mabulok ka dyan, hayop ka. Pakademonyo mo. Nilinlang mo yung taong bayan. Kung baga matapang ka, putang ina mo. Protector, mafia, drug lord, protector ka pala. Lord of drug lord ka palang, hayop kang putang ina mo. Diba? Diyos me, yung marimar ka. Dapat lang makulong ka dyan, tang ina mo. Kinasusuklaman ka ng taong bayan. Sinusumpa kitang hindi ka makauwi, putang ina ka. Mamamatay ka sa hirap. Uudin yung likod mo sa kakahiga. Mamamanasin yung mga binti at braso mo sa wala kang exercise. Mamamatay ka dyan. Hayop ka. Diba? Kita mo yan. Kaya sabi ni Senador Trillanes, demonyo yan. Diba? Demonyo yan. Sa totoo lang. Alam nyo na, mga kababayan. Kaya kayo mga didis, putang ina nyo lahat kayo. Todo-todo, literal. Walang ligtas sa inyo. Lahat kayo mga putang ina nyo, mga bobo kayo, tanga-tanga kayo. Sinampal na kayo ng katotohanan, nakulong na lahat-lahat si Digong. Ipagtanggol nyo pa rin at sabihin yung mabuti, tang ina nyo, saan kayo nakakita ng mabuting nakakulong at hindi makalaya-laya? Putang ina nyo. Saan kayo nakakita? Nakakulong, hindi makalabas-labas, mabuti pa rin, putang ina nyo. Saan kayo nakakita niyan? Ipagtanggol nyo pa. Mga animal, mga bobo, mga tanga-tanga. Alam nyo, sa buong mundo, Pilipinas lang ang kadaming puro bobo talaga. Totoo lang. Magagaling sa chismisan, pero bobo sa kilusan. Ang inang yan. Putang ina, magaling si Tatay Digong. Vice President yan, hero yan. Lahat ng pangako tinupad. Tang ina nyo yung droga nga, 3 to 6 months, ubos daw ang droga. Putang ina nyo, tao ang nauubos. Tang ina nyo. Diba? Yung droga, wala. In interview ni Jessica Soho, anong sabi?
Ito, listahan mabigat. Uwi mo, hindi ko kaya yan. Bigyan nyo man ako ng 20 years, or ilan pa. Maghanap kayo ng bagong Marcos. Opo, ang ina mo, ipapasa mo kay Marcos. Tapos nung na-presidente si Bongbong Marcos, sisirain mo, sabihan mong bangag, adik, weak leader. Putang ina mo, ikaw yung weak. Bakit? Ikaw yung nakakulong, putang ina ka. Yeah. Ikaw yung weak, tang ina mo. Yeah. Weak ka pa ngayon sa bulpin na walang tinta, tang ina mo. Diba? Ita mo na, Digong. Weak ka pa sa bulpin. Sinungaling kang hayop ka. Kaya hindi ka pa namamatay. Sinusunog ka na, tang ina mo. Diba? Tapos lilinlangin mo yung tao. Lilinlangin mo yung tao na magaling ka. Magaling ka mang iskam, tang ina mo, budol kang presidente, kang hayop ka. Yeah? Ini-scam mo yung tao. May pa golden age of infrastructure kapag nalalaman na build, putang ina. Sa 119 ka project, putang ina, 12 lang natapos, putang ina mo, nasaan yung pondo niyan? Tang ina mo, tapos si BBM nagsunod ng bayad dyan sa build na inutang mo, na 14 trillion, putang ina mo, tapos sabihin mo si Bongbong Marcos ang magnanakaw. Tang ina mo ka. Si Marcos yung nagbayad sa inutang mo mula dyan sa build, the 119 project na 12 lang ang natapos. 14 trillion ang iniwan mo na minana ni BBM, tapos si BBM ngayon ang magnanakaw, putang ina mo. Diba? Mga DDS, hindi nyo ba na-gets? 14 trillion utang ni Digong bumaba sa sinalo at minana ni Marcos. Tapos sisigaw ninyo si Marcos magnanakaw, putang ina nyo, saan napunta yung 14 trillion sa build pa lang? Wala pa sa 20 milyones yung natapos niya. Putang ina nyo. Diba? Tapos sasabihin ninyo ngayon, si BBM ang kurap, samantalang si Digong nag-iwan ng napakalaking utang. 14 trillion. Dahil dyan sa build na putang inang build na yan. Sa 119 ka project, 12 lang ang natapos, tang ina nyo. Diba? Saan napunta yung pondo nun? Diba? Kanino napunta? Ang sinalo at minana ni Marcos utang, hindi pera. Tang ina nyo, tas magpapaniwala kayo dyan sa mga DDS na si Marcos magnanakaw. I-explain ninyo bakit sa 119 ka project, 12 lang ang natapos. Asaan yung pondo nun? Pakisagot. Kaya yun, kinarma. Bilyon ang naubos kay Kopman. Diba? Putang ina nila tong mga hayop na to. Tapos sasabihin nila si BBM ang magnanakaw kasi pumirma sa GAA. Putang ina nyo, si Digong 6 na beses pumirma ng GAA. May kurap ba siyang napakulong nung panahon niya? Wala. Ang sarap nyo ipagbala sa electric pan nang mag-ikot-ikot kayo nang hindi patigilin, di ba? Diyos ko, mga potang ina nilang mga hayop na mga bobong nila lang. Ay, Diyos ko. Mamarikit. Ayan. In Sweden. Mega love shoutout po. Diba? So, yun lang po, mga kababayan. Yung ating live, no? Sa mga oras na ito. Alas 10 na po. Alam niyo naman po, pag alas 10, matutulog na po kayo. Mostly pa mga sinasabi nilang bobo at mga pipi, yung pinagpatuloy nilang walang gastos ang gobyerno. Kita niyo yan mga kababayan, 119 ka project niya sa golden era of infrastructure na build. Biruin niyo, bumili ka ng pugon, bumili ka ng tren na wala pang release, tapos lahat ng binili mong tren kamamahal, puro may tagas. Tatanungin ninyo ngayon, totoo ba yan, Ken? Baka naman pag ipapanood ko pa dito ngayon, ang mga DDS sasabihin na fake news na naman tayo. Ito na.
Tren binili ni Digong may tagas. Lumabas sa pagdinig sa Kamara na ang mga biniling bagon ng gobyerno noong 2017 para sa LRT1 Cavite Extension ay may tagas. Pinuna rin ng mga mambabatas kung bakit bumili na ng mga bagon kahit hindi pa tapos ang mga riles. Pili ho ang gobyerno noong 2017, pero nung dumating ho dito ay hindi ho natin nagagamit sapagkat ang 80 na dumating sa ating bansa ay may water leak. Kita nyo? Bumili ka ng tren, walang riles, tapos lahat ng binili mo, ang presyo branded, tapos yung dumating puro leak, puro butas, puro tagas. Putang ina nyo, mga DDS. Di ba? Ganyan kayo katanga. Mga inutil, lampas lupa, utu-utu, pangit, patay guto, manyakis, bobo. Ganyan kayo. Ang presyo nyo, 6 billion. Pero ang dumating, substandard. Hindi lang tren yan, mga kababayan. Meron pang barko ng Philippine Navy. Bilyon din ang halaga. Pero yung dumating, sekunda na. Kita niyo yan. Ay nako, mga kababayan. Si Robin Hood Padilla, nag-comment kay Bato. Nag-comment kay Bato. Bakit mo ba pinag-iinitan ng marami si Bato? Bakit daw ba Ano pang problema kay Bato? Wow. Ang tindi ni Robin. Dinidipinsahan si Bato. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Robin Hood Padilla, ito yung matindi dito. Sabi ni Robin Hood Padilla, si Bato de la Rosa, si Senador Bato de la Rosa ay hindi naman senador ng Senate Building. Ito. Ano po kaya ang ipinuputok ng inggit at kailangan pag-interesan ang pagpataw sa kanya ng mga parusa sa hindi pag-attend sa session? He is a senator of the Filipino people, not a senator of the Senate Building. Mga kabunyog. Yan yung depensa, tudo tanggol ni Robin Hood Padilla sa kanyang kapwa DDS na senador, kanyang kapwa Duterte Senate, pro Duterte Senator na si Bato de la Rosa. Sabi ni Robin Hood Padilla, senator siya ng mamamayang Pilipino. Senador siya ng mamamayang Pilipino. So, ibig sabihin, dahil senador siya ng mamamayang Pilipino, hindi niya kailangan na nandun sa Senate office niya lagi. Hindi siya kailangan. Kasi, senador naman siya ng buong Pilipinas, ng mamamayang Pilipino. Pwede naman siyang magtrabaho bilang senador na naka-stay siya sa Davao o kung saan mang lugar. Senador pa rin siya niyan. Kahit hindi naman siya umaattend sa session, senador pa rin siya. Kasi hindi naman kailangan na doon siya sa Senate building nag-i-stay o nag-uopisina. Ang tindi nito. Ang tindi ng argumento ni Robin Hood Padilla. Mga kabunyog, mga kababayan. Imaginin nyo yan. Bakit daw tayo o ang maraming tao ginagawang issue ang hindi pag-attend ni Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado? Simple lang yan, Robin. Simple lang yan. Dahil siya ay senador ng Pilipinas. Binuto siya ng mamayang Pilipino at dapat gawin niya yung trabaho niya. Ano ang kasama sa trabaho niya? Kasama sa trabaho niya na dapat nagre-report siya dyan sa Senado. Kasama yan sa trabaho niya. Alam nga namang binuto kang senador tapos hindi ka nakikita dun sa Senado. Tama ba yun? Mabuti na lang kung tulad nga ng sinabi ni Senadora Leila de Lima, involuntary. Ibig sabihin, hindi mo naman kagustuhan. Bakit hindi ka nakakapag-opisina sa opisina mo sa Senate building? Tulad niya, kinasuhan ng gawa-gawang kaso ni Duterte, hinarap niya yun, nakakulong siya. So, hindi niya naman kagustuhan na hindi maka-attend o hindi makapag-opisina doon sa opisina niya. Sa katunayan nga, noon, si Trillanes, nung nakakulong si Trillanes, nag-request pa siya noon na umattend sa mga sesyon ng Senado. Payagan siyang makapag-attend sa session ng Senado.
Kaya lang, hindi naman pinayagan ng korte. Sabi ng korte, kapag may kaso ka, nakakulong ka, malilimit na talaga ang kalayaan mo. So yun, hindi siya pinayagang maka-attend sa session sa Senado. Pero, ginawa niya yung trabaho niya bilang senador. So ibig sabihin, yung hindi niya pag-attend sa session sa Senado, ay hindi niya kagustuhan. Ganon din si Leila de Lima. Hindi siya nakaka-attend sa session dahil nakakulong siya. Involuntary yung hindi niya pag-attend. Pero alam niya na trabaho niya bilang senador na dapat uma-attend siya sa session ng Senado. Bahagi yung ng kanyang trabaho. Pero hindi niya lang magawa dahil nga may kaso siya. Kinasuhan siya ni Duterte ng gawa-gawang kaso. Pero yun, involuntary yun. Hindi niya kagustuhan yun. Baliktad kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, siya ang may gusto na magtago. Siya ang may gusto na magtago. Bakit? Pinilit ba siya na magtago? Hindi, kagustuhan niya yun. Sabi nga ni Senador Ping Lacson, bakit naman kasi nagtatago siya? Wala pa naman yung arrest warrant. Mag-opisina ka muna, sabi ni Senador Ping Lacson. Magtrabaho ka muna. Pero itong si Robin Hood Padilla, bakit daw pinag-iinitan si Bato? Kasi sumisweldo siya, Robin Hood Padilla, sumisweldo siya galing sa pera ng bayan na hindi niya naman pinagtatrabahuhan. Ngayon, sasabihin nila ni Amy Marcos, hindi, nagtatrabaho naman si Bato, hindi lang pumapasok sa Senado. Ay hindi yun. Kasama sa dapat na trabaho niya, yung pagpasok sa Senado, pag-attend sa mga session nito, pag-attend sa mga committee hearings nito. Trabaho niya yan. Kaya may karapatan ng taong bayan na magreklamo dahil pera ng taong bayan ang sinisweldo niya. Yung staff ng opisina niya, sabi 5 million daw yun bawat buwan. Pera yan ng taong bayan. Kaya may karapatang magreklamo ang taong bayan. Kaya wag mong sabihin yan, Rubin, bakit nagre-reklamo ang marami? Karapatan naming magreklamo dyan dahil pera namin ang sinisweldo dyan. Pera namin, ng taong bayan, ang ginagamit sa operations ng opisina niya. Kung wala kaming dyan, kung hindi pera ng taong bayan yan, at kung hindi siya senador, walang pakialam dyan ng taong bayan. Kaya, tapos ang depensa ni Robin, hindi naman siya senador ng Senate building. Siya daw ay senador ng sambayan ng mamamayang Pilipino. Senator of the Filipino people. Wag na palang mag-opisina dyan ng mga senador. Wag na pala. Kanya-kanya na lang sila. Parang yan, work from home. Total, hindi naman pala yan kailangan eh. Itong mga mga senador na tulad ni Robin Hood Padilla, ang tawag sa amin diyan, dispalinghado. Dispalinghado yung mga argumento nito ni Robin Hood Padilla para lang ipagtanggol ang kapwa niya Duterteng senador na si Bato de la Rosa.